sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta na kayong lahat? Ako po si Jasmine, 29 years old at nakatira ngayon dito sa parang Marikina City. Hindi ko alam kung bakit ako nagsusulat ngayon. Baka gusto ko lang may makinig kahit na hindi ako maintindihan. Gusto ko lang pong ilabas ang bigat kasi ilang beses ko nang sinabing hindi ko kasalanan. Kahit na ilang ulit kong pinipilit na paniwalaan na mahal niya ako. Sa dulo, ako pa rin ang mali. Papa Dudut, hindi ko po ginustong maging ganito. Hindi ito ang tipo ng kwento na gusto ko siya, kahit alam kong may asawa siya. Hindi po. Nang unang lumapit si Brian sa akin, akala ko ay single siya, matangkad, gwapo. Katunayan ay kamukha niya ang artistang si Joshua Garcia. Bukod naman sa pagiging artistahin ay maayos ding manamit si Brian. Maginoo at higit sa lahat ay marunong makinig. Isa siyang branch manager sa isang bangko at ako naman ay newly hired admin sa head office. Madalas siyang dumaan sa opisina at doon siya unang naging palakaibigan. Pa-joke-joke lang. Hirit dito, compliment doon. Akala ko ay simpleng landi lang yon na walang kahulugan. Pero ako ayon uto-uto natuto akong ngumiti pabalik hanggang sa naging madalas ang usapan namin. Minsan ay yayayain niya akong kumain sa labas pagkatapos ng trabaho. Minsan ay papadalahan niya ako ng kape. Minsan sasabihin niyang pagod na siya sa lahat at ikaw lang daw ang nagpapagaan ng araw niya. Ako naman ayon halos malaglag ang panty ko sa sobrang kilig lalo na kapag nginingitian ako ni Brian. At nakikita ko ang pares ng dimples niya. At nakakagulat pa nito. Mahilig mag-thirst trap si Brian at kunwari aksidente niyang nasisend sa messenger ko. Although alam ko naman ang gusto niyang ipahiwatig sa akin. Wala naman akong reklamo doon at sa halip ay kinikilig pa ako at nagiinit ang aking katawan habang nakatitig ako sa kanyang 6-pack abs. Samantala Papa Dudut, isang gabi habang nasa loob kami ng kotse niya sa parking lot ng isang mall, meron siyang sinabi na siyang nagpagulat sa akin. Iwalay na kami ng asawa ko. Matagal na. Matagal ko nang pilit kinakalimutan ng lahat pero ikaw ang dahilan kung bakit naniniwala akong pwede pala akong magmahal ulit. Pumikit ako noon Papa Dudut kasi alam kong mali. Pero ang puso ko ay bingi. Gusto kong paniwalaan, gusto kong ako yung dahilan kung bakit may bagong simula siya. Gusto kong ako yung pinili niya kahit na walang kasiguraduhan. Simula noon ay naging kami pero palihim. Walang status sa Facebook. Walang sabay umuuwi, laging palihim ang lahat. Kapag magkasama kami ay parang kami lang ang tao sa mundo. Pero kapag tinatawagan siya at hindi niya sinasagot ay ramdam ko ang gapang ng katotohanan sa likod ng mga halik niya. Lumipas ang ilang buwan, ako naman ay pinilit kong paniwalaan ang lahat ng dahilan niya. Wala nang pagmamahalan. Matagal na silang hiwalay sa kama. Gusto na rin daw ng asawa niyang makipaghiwalay. Madali lang sabihin pero mahirap
patunayan. Isang araw habang magkasama kami sa Baguio ay bigla siyang kinabahan. May tawag daw sa opisina pero hindi niya sinagot at sa sobrang hiya ay lumabas siya sa kwarto para kausapin ang tumatawag. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko pero binuksan ko ang cellphone niya na naiwan sa kama. Wala siyang password, baka nga tiwala siya sa akin o baka kampante na siyang hindi ko haharapin ng katotohanan. Sa gallery niya ay may folder, pangalan ng babae at lalaki, Mylene at Jeremy, na sa tingin ko ay pangalan ng mga anak niya. Hindi lang basta asawa, may 2 anak pala siya. At lahat ng pinagsasama nilang larawan, mga bago lang. Nakangiti silang 3 sa isang birthday party. Nandun si Brian may hawak na cake, may halik sa noo ng batang babae na hawig sa kanya. Palagay ko ay eto si Mylene. Pakiramdam ko, biglang may sumabog sa loob ng puso ko. Lahat ng inipon kong pagmamahal, lahat ng paniniwalang ako ang tama ay naglaho. Pagpasok niya sa kwarto ay umiiyak na ako. Jasmine, bakit ka umiiyak? May problema ba? Concern niyang tanong sa akin pero nakita kong namutla siya nang makita niyang hawak ko ang cellphone niya. Wala akong karapatang magalit sa iyo o sa pamilya mo. Kasi ako rin naman ang may gusto nito. Naniwala ako sa iyo. Minahal kita pero parang hindi ko kayang maging kontrabida sa mga anak mo. Yon ang sabi ko sa kanya, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay hindi ko siya hinayaang magsalita. Umalis ako nang hindi na lumilingon. Pagdating sa bahay, 1 linggo akong hindi pumasok. Tinawagan niya ako paulit-ulit pero hindi ko sinasagot. Nagpadala siya ng mensahe, sorry kung nasaktan kita. Hindi ko rin sinasadyang mahalin ka. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung malaman kong hindi ako ang una o yung malaman kong hindi rin pala ako ang pinili. Minsang umuwing lasing si Brian sa tapat ng apartment ko. Sumisigaw sa kalsada, umiiyak. Sabi niya ay baka po pwede pa tayong ayusin. Pero hindi ko na kayang ayusin ang pagkatao kong ginulo niya. Hindi ako nanisi, hindi ko sinisi ang asawa niya. Hindi ko rin sinisi ang mga anak niya. Ang sinisi ko lang ang sarili ko kasi pumayag akong mahalin siya. Kahit alam kong wala akong lugar sa buhay niya. Makalipas nga ang 2 araw simula noon ay nabalitaan ko na lamang na nag-resign na si Brian sa kanyang trabaho. Bagamat nasasaktan pero nakahinga ako ng maluwag. At least, hindi kami mag-iiwasan habang nasa opisina. Pero sa labas ng opisina ay sinubukan pa rin niya akong suyuin pero tinuldukan ko na talaga yon. Iniwasan ko siya at nagagalit ako kapag pinupuntahan niya ako sa bahay. Nagpalit din ako ng SIM para hindi niya ako matawagan sa phone ko. Iniwasan ko ang dating ruta pa uwi. In-unfriend ko si Brian, tinanggal ko sa phone ang lahat ng litrato, thread ng chat at recordings ng boses niya. Pero kahit nawala na siya sa mga mata ko, ang sakit niya nasa likod pa rin ng bawat buntong hininga. Ipinangako ko sa sarili ko na wala nang susunod, wala nang papasok. Sarado na ang puso ko. Kahit na ilang beses akong tanungin ng mga kaibigan kong handa na ba akong muli, lagi kong sinasabi na masaya na ako mag-isa. Kahit ang totoo ay hindi pa ako nakaka-move on. Pero Papa Dudut, sinubukan kong tigilan ang pag-ibig. Nagtrabaho ako araw-gabi, tumanggap ng overtime, nag-volunteer sa mga proyekto ng HR kahit na ayaw ko. Lahat ay gagawin ko basta lamang hindi ako muling mapunta sa sitwasyong yon. 3 taon ang lumipas mula nang tuluyan akong lumayo, hindi ko inakalang kaya kong likumin ang mga piraso ng sarili kong pagkatao. Pero heto ako, humihinga pa rin. Bagaman may peklat ay buo. Hindi dahil sa bigla akong gumaling, kundi dahil pinili kong gumaling araw-araw. Sa unang taon ay tinakpan ko ang lungkot sa trabaho. Lahat ng overtime ay kinuha ko.
Lahat ng bakanteng Sabado ay pinuno ko ng gawain. Hindi dahil produktibo ako, kundi dahil natatakot akong mapag-isa. Kasi kapag tahimik ang paligid ay doon nagsisimula ang iyak. Hanggang sa isang araw ay may dumating sa buhay ko hindi planado, hindi inaasahan. Sa isang orientation ng bagong opisina ko sa Cebu, may umupo sa tabi ko. Tahimik lamang siya, magaan ang ngiti at hindi katulad ng mga dati kong naging kasama. Wala siyang pinapatunayan. "Hi, I'm Daniel." Pakilala niya. Hindi ako sumagot kaagad. Nakangiti lamang siya habang nag-aabot ng kamay at hindi ko sinunggaban ang pagkakataon. Hindi ko siya inisip pero kinagabihan siya ang laman ng tanong ko sa sarili. Bakit parang ang gaan ng presensya niya? Sa mga sumunod na linggo, laging may extra chair si Daniel sa lunch table namin. Hindi niya ako pinipilit na sumabay pero laging bukas ang espasyo. Minsan ay dinadalahan niya ako ng kape. Minsan pasalubong mula sa nanay niya. Wala siyang hinihingi at wala rin siyang madramang kwento. Unti-unting nakikita ko siya sa ibang paraan. Hindi siya yung tipo ng lalaki na malalakas ang dating. Tahimik lamang siya, consistent at higit sa lahat ay hindi siya mahilig sa sekreto. Lahat ng tanong ko ay sinasagot niya ng totoo. Wala akong kailangang hulaan. Isang gabi, sabay kaming naiwang overtime. Kumakain kami ng instant noodles habang nagkwekwentuhan. Tinanong niya, "May boyfriend ka ba?" "Wala, ayoko muna." Sagot ko noon sa kanya. Tumango lamang siya, ngumiti tapos sabing ayos lang. Kahit kaibigan lang, okay na ako. Napalunok ako noon. Kasi sa tagal ng panahon ay may lalaking nagsabi sa akin ng okay na ako. Nang walang halong pamimilit. Hindi siya nanunuyo at hindi siya nangungulit. Pero nandun siya palaging handang umalalay kapag nadudulas akong muli sa lungkot. Ilang buwan pa ang lumipas at naging masaya ang pagkakaibigan naming dalawa. Tanggap niya kung kailan ako tahimik. Tanggap ko kung gaano siya kabagal magsalita, pero pareho naming alam na may espesyal sa pagitan namin. Hindi kailangang madaliin pero hindi rin kailangang itago. Isang araw sinabi niya sa akin na, "Jasmine, pwede ba kitang ligawan?" Hindi ako kaagad sumagot. Tinignan ko siya sa mata at sa unang pagkakataon ay hindi ako kinabahan. Wala akong naramdamang takot kaya ang sagot ko ay oo kasi ngayon ay alam kong totoo ka. Ayun na nga Papa Dudut, naging kami pagkatapos ng 2 buwan. Tahimik lang. Wala kaming Facebook post, walang pa-sweet sa opisina. Pero gabi-gabi, tinatawagan niya ako para lamang sabihing ingat. Araw-araw ay sinisigurado niyang nakakain ako. At kahit na wala kaming engranding dates ay palagi kaming may oras sa isa't isa. Hindi ko kailanman naramdaman ang ikukumpara niya ako sa iba. Sa kanya ako lang ang kailangang maging ako. Kahit minsan ay bumabalik sa akin ang trauma, tinatanggap niyang akong buo. Hindi siya napapagod sa pagtanggap. Hindi siya nagsasawang makinig sa mga alala kong gusto nang ibaon. Dumating ang isang taon naming relasyon. Sa araw ng anibersaryo namin, inanyayahan niya ako sa isang dinner sa bahay nila. Doon ko nakilala ang pamilya niya, mainit ang pagtanggap nila. Ang mamaya niyakap ako kaagad at sinabing, "Kahit kailan, hindi kita husgahan sa nakaraan mo." Kinagabihan habang naglalakad kami pauwi ay huminto siya sa ilalim ng isang ilaw sa kalsada. Sabi niya, "Jasmine, hindi kita bibitawan. Alam kong hindi naging madali ang dinaanan mo. Pero kung papayag ka, gusto kong makasama ka araw-araw habang buhay." Lumuhod siya, may singsing. Hindi ako kaagad sumagot at umiiyak ako noon kasi sa unang pagkakataon may lalaking humingi ng pahintulot. Hindi lang sa puso ko kundi pati sa mga sugat na dala ko. Ang sagot ko ay oo. Oo kasi handa na akong maging masayang muli.
Ilang buwan ang lumipas, kinasal kami sa isang simpleng seremonya. Puro malalapit lang sa buhay namin ang nandun, walang engranding gown pero ramdam mo ang tunay na saya sa paligid. Lahat ng masakit noon ay parang tuluyan ng tinanggap at pinatawad ng panahon. Makalipas nga ang isang taon ng kasal ay dumating ang pinakamagandang balita, Papa Dudut. Buntis ako. Hindi ako makapaniwala. Matagal kong tinanggap na baka hindi ako biyayaan. Pero heto ako sa klinika, hawak ang pregnancy test na may 2 linya at sa tabi ko ay si Daniel humahagulhol sa tuwa. Pinangalanan namin ang anak naming babae na si Jamila. Di nagtagal ay nasundan pa ito ng isa pang anak na lalaki at pinangalanan naming Jordan. Papa Dudut, mapagmahal na asawa naman si Daniel at mabuting ama sa aming mga anak. Responsableng tao at masikap. Kasi parang may kulang sa kanya at hindi ko makuhang maging maligaya ng buo sa kanya. Dahil ng mga panahong yon ay hindi ko pa rin makalimutan si Brian. Oo, may parte ng puso ko na nagsasabing mahal ko pa rin siya. Pero dinidinay ko sa aking sarili. At kahit na nakablock si Brian sa main account ko ay gumawa ako ng dummy account na iba ang pangalan at nag-friend request sa kanya. Yung ginamit kong profile picture ay yung litrato ng pusa na alaga namin na may suot na collar. And to my surprise ay tinanggap niya yon. At dahil dito ay nakikita ko na mga updates sa buhay niya. Base sa mga litratong in-upload ni Brian ay palagi niyang kasama ang mga anak niyang sina Mylene at Jeremy. Pero hindi niya kasama ang kanyang asawa. Hanggang isang gabi ay nagulat na lamang ako nang makatanggap ako ng mensahe sa aking dummy account. Galing yon kay Brian. Hi Jasmine. Nagkataong online siya sa messenger ng gabing yon kaya nag-message ako sa kanya. Paano mo nalaman na ako si Jasmine? Tanong ko sa kanya. Yung profile picture mo kasi, si Cuting yan, yung alaga mong pusa. At saka yung suot niyang collar, ako ang nagbigay niyan sa kanya. Reply niya sa akin. Kumusta ka na? Tanong pa niya sa akin. Ayos, maayos naman ang buhay, ikaw, balik ko sa kanya. Annulled na ang kasal namin ni Leandra. Pwede na ulit ako mag-asawa. Eto, naghanap ng bagong pag-ibig sa ngayon. Reply niya sa akin. Sa puntong yon ay nakaramdam ako ng excitement at pinagpatuloy namin ang kwentuhan. Labis akong natuwa kasi wala na siyang sabit. Pero nung ako naman ang tinanong niya kung ano nangyari sa akin sa loob ng maraming taon ay hindi ko sinabi sa kanya na may asawa ako. Although inamin ko sa kanya na may mga anak ako. Ang pagkakaalam niya noon ay single mother ako. Papa Dudut, pagkatapos noon ay nagpatuloy ang communication namin ni Brian. At nang muli kaming magkita ay sobra akong kinilig kasi gwapo pa rin siya. At doon ay muling bumalik ang mga nararamdaman namin para sa isa't isa. Pero syempre ang naging kabayaran naman ay ang pagtamlay ng relasyon namin ni Daniel. Pero hindi kami nag-aaway o nagtatalo. Basta ang alam niya ay busy lamang ako sa trabaho at sa pagiging isang ina. Samantala, lihim kaming nagkikita ni Brian. Nagpupunta kami sa kung saang lugar. Para kaming mag-asawa hanggang sa dumating ang panahon na napagpasyahan naming dalawa na magkaroon ng relasyon. Nagtaksil ako noon sa aking asawa. Yun nga lang, araw-gabi akong inuusig ng aking konsensya. Mabait naman sa akin ang asawa ko at wala akong maipipintas sa kanya. Kaya hindi ko lubos maisip na magagawa ko yon na pagtaksilan siya. Kaso sa tuwing nagdidesisyon akong itama ang mali ay pinipigilan ako ng aking puso. Mahalin ko daw si Brian, siya ang piliin ko sa halip na si Daniel. Kaya sa huli ay mas sinusunod ko ang aking puso kesa sa aking konsensya. Pero Papa Dudut, siguro itadhana na rin ang may gusto na hiwalayan ko si Brian at bumalik kay Daniel. Isang araw kasi natuklasan ko ang isang lihim ni Brian. Oo, hiwalay na siya sa asawa niyang si Leandra pero nag-asawa pala siya pagkatapos doon. Kasal sila. Nalaman ko lang ito sa pamamagitan ng isang common friend na matagal akong nawala ng komunikasyon. Siyempre hindi nito alam na may relasyon kami ni Brian. Kaya nagkwento ito sa akin tungkol sa kaapid ko. Kabit pala ako ni Brian.
Nanlumo ako ng mga sandaling yon. Sa isang iglap ay nawala ang pagmamahal ko sa kaapid o kabit ko at nagpa siya akong makipaghiwalay kaagad sa kanya. Pagkatapos noon ay muli kong minahal si Daniel. Walang kaalam-alam ang pamilya ko na nangaliwa ako. Si Brian naman ay hindi pa rin nakipag-communicate sa akin. Dinilit ko na ang dami account ko at sinumpa ko na sa sarili ko na hindi ko na uulitin pa ang naging pagkakamali ko sa buhay. Ngayon ay 6 na taong gulang na si Jamila habang 4 naman si Jordan. Si Daniel ay nagsimula ng maliit na negosyo ng bigasan. Ako naman ay nasa HR pa rin pero mas masaya na. Sa gabi madalas kaming nagkwekwentuhan sa sala habang nanonood ng cartoons kasama ang mga anak ko. Simpleng buhay pero buong buo. Sa lahat ng kagaya kong muntik nang hindi bumangon at muntik nang maligaw ng landas. Sana'y makita ninyo ang aral at pag-asa sa kwento kong ito. Hindi ko alam kung kailan darating ang taong para sa iyo. Pero sigurado ako na darating siya sa tamang panahon, sa tamang puso, sa tamang pagkatao. Kaya sa huling bahagi ng kwento kong ito lang ang gusto kong ipamana. Nagkamali tayo sa buhay para matuto. Pero huwag na nating ulitin ang parehong pagkakamali sa magkaibang panahon o sitwasyon. Binigyan tayo ng utak ng Diyos para magdesisyon ng tama. Gamitin natin yon at higit sa lahat ay deserve nating lahat na maging masaya sa buhay at maranasan ang himala ng pag-ibig. Hindi mo deserve na maging kabit. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jasmine. Maraming salamat Jasmine sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Parte ng buhay ang minsang magkamali sa isang desisyon. Nangyayari yon para tayo ay matuto. Ngunit huwag nating hayaan na mangyari ulit ang parehong pagkakamali kahit pa sa ibang pagkakataon o sitwasyon. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Madalas tayong magkamali ng desisyon dahil takot tayong masaktan ang ating puso. Ang hindi natin alam ay mas dobleng sakit ang ibinibigay nito, lalo na kung dulot ito ng parehong pagkakamaling nagawa mo sa nakaraan. Huwag nating pairalin kaagad ang puso at subukan din nating mag-isip. Alamin natin ang magiging bunga sakaling gawin natin ang isang desisyon. Kapag alam mo nang mali, o alam mo nang magiging negative ang resulta nito sa iyong buhay, ay huwag mo nang gawin dahil buong buhay mong dadalhin ang naging resulta ng iyong maling desisyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.